matapos na maituro ng isang kapwa hacker. Siya raw ang developer ng isa sa mga website ng Philippine Navy at miyembro rin umano ng Blood Security Hackers International, isang grupo ng hackers na sinusulong umano ang cybersecurity. They found out that the insider is in possession of the so-called directory scanner. Directory scanner has the capability to scan secret files, directories, etc. sa system ng ating Philippine Navy. Sunod na inaresto sa isang entrapment operation sa Cagayan de Oro ang isa pang miyembro ng Blood Security Hackers International. Siya umano ang nakapag-download ng 10 gigabytes na database ng Philippine Navy. Sa follow-up operation, inaresto naman ang tinuturong leader ng grupo at inamin niya ang pagkompromiso nila sa website ng Navy. Pero itinanggi nilang pinagkakakitaan nila ang naturang database. Humingi po ako ng pasensya sa ating Philippine Navy at ang ating Philippine Army sa ating pag-defaced, sa pag-test ng without papers. Ang goal ko lang is yung VAPT is to help the vulnerability system to be patched, na hindi makuha ng ibang threat actors. Ayon sa Philippine Navy, ang datos na nakuha ay mula 2022 hanggang 2023. Kasama rito ang estado ng mga barko at iba pang impormasyon. Ang empleyado naman nilang inaresto ay isang web developer na may kinalaman sa cybersecurity. Pinag-iigting na umano nila ang pagbabantay maging sa sarili nilang mga tauhan. We get hundreds of attempts to breach our systems. So we are currently intensifying cybersecurity measures across all fronts. We are enhancing our monitoring systems, conducting regular vulnerability assessments. Ayon naman sa NBI, karamihan sa mga miyembro ng naturang grupo ng hackers ay naaresto na. Sila rin ang responsible. Kung natatandaan niyo yung 2016 Comelec hacking. Okay, sila ang responsible doon. Talaga sila ang naka-alam nun. Yung nahuli natin nun, mga secondary player lang. Pero sila ang talagang main. Kulong ang tatlong suspect at kinasuhan na ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Data Privacy Act at E-Commerce Act. Nico Bawa, ABS-CBN News. Nasa 35 million pesos na umano ang gastos ng gobyerno sa pangangalaga at pagpapadeport sa mga overstaying na dayuhan na sangkot sa pogo. Iniimbestigahan na rin ng Bureau of Immigration ang modus na restamping na ginagamit umano ng mga dayuhan para mag-overstay sa bansa. Exclusive nagpapatrol si Ann Ambrosio. Pinanganak si Baby Xuan sa Chinese General Hospital noong Lunes. Ang magulang niya ay parehong Chinese na nagtrabaho sa silalaki na illegal Pogo Hub sa Pasay. Kasama sana sila sa nakatakda i-deport pabalik sa China sa susunod na linggo. Pero dahil kapapanganak pa lamang, posibleng ma-extend pa sila sa bansa kahit overstay na sila ng 4 na taon. How did he extend his trip? Nobody checked his visa. So he doesn't know he need to extend the visa. COVID-19, no flight to China. Nilinaw ng Bureau of Immigration at Chinese pa rin ang nationality ni Baby Xuan at hindi Filipino. Dahil sa dugo at hindi sa lugar ng kapanganakan ang basehan ng kanyang nasyonalidad. Kapag po anak ng dalawang foreign nationals, yan po ay isang kinoconsider po natin na foreign national din. Pero kung of course kasama po niya ang kanyang mga magulang na aalis po ng bansa, kung kasama po doon sa listahan ng for deportation ang mga magulang, maaari pong matulungan natin itong batang ito na ma-repatriate sa ibang bansa. Bukod sa mag-asawang Chinese at ang kanilang baby, mahigit 100 dayuhan pa ang nasa detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng PAOK sa Pasay na nakatakda rin ma-deport sa susunod na linggo, ang iba dahil sa kakulangan sa dokumento at dahil sa overstaying. Aabuti na lang ng 120, kasi hindi naman lahat yan pwedeng ipa-deport. Yung iba kasi dyan, mga iba dyan witnesses, yung iba mga complainants, ito yung mga sinaktan, yung mga tinorture. Ayon sa PAO, kumaabot na sa 35 milyong piso ang ginastos ng gobyerno para sa pangangalaga at pagpapadeport ng mga overstay na dayuhan na sangkot sa iligal na pogo. Magpapakain o magpapagatas doon sa anak namin, umalis na deport na po yung tatay niya. So, ang ginagawa namin, binibigyan na lang namin sila ng kahit pa paano every week ng panggatas o kaya pang pampers.
Iniimbestigahan rin ng PAOK ang isang babaeng Pogo manager ng Lucky South 99 na matatandang tinangkang tumakas sa Davao International Airport matapos ang raid ng PAOK sa Pora, Pampanga. Iniimbestigahan ang peke umanong tatak ng immigration sa kanyang passport. Re-stamping umano ang tawag dito, kung saan tatatakan ng passport para palabasin na nakaalis na ito ng bansa. Yung parang nagkaroon ng restamping doon sa kanyang passport. So, hanggang ngayon, hinihintay pa rin namin yung confirmation ng Bureau of Immigration. Tumanggi naman magbigay ng panayam sa ABS-CBN News ang naturang Pogo manager. Iniimbestigahan na rin ang Bureau of Immigration kung may tauhan silang sangkot sa umano'y re-stamping. Sa pangkalahatan, umabot na sa bid kumulang 2,300 na mga banyagang tauhan ng illegal Pogo Hub na overstaying sa bansa ang napadeport na ng gobyerno. Zia Ambrosio, ABS-CBN News. Isasama na ng COMELEC ang mga content